Dami naman po nilang energy. Isa pa po, good morning! Yan, parang napilitan naman po kayo. Joke lang. Ayan, happy Mother's Day po sa ating mga mommies out there. Ayan, truly po kayo ay pagpapala no, sa aming buhay. At tunay nga na ang motivasyon nyo, no, kung bakit na ipapakita nyo ang pagmamahal nyo, ang pag-alaga nyo sa pamilya ay dahil nararanasan nyo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nyo. Hallelujah! Ayan, tunay nga po, no, na napakaganda ng mga topics natin no, this quarter. And nakikita po natin no, or nakita natin ang difference ng sistema ng mundo no, at sistema ng Diyos. At I believe po no, ngayon malinaw na sa atin na kung ano ang sistema na dapat nilalakaran natin. Dahil ang sistema po no, na gusto nating lakaran no, ngayon ay ang sistema na gusto ng Diyos na lakarin natin. And that is His system, no? The system of God, no? And not the system of this world. And may ano lang po ako ng konti, no, illustration, no? Sa dalawang pinto po, no? Sa dalawang pinto, ang isang pinto, madilim ang papasukan mo, no? Sa kabilang pinto, maliwanag ang papasukan mo. Dun sa madilim, ito po yung mundo. Ito yung world. And dun sa kabilang pinto, ito yung may light, no? Yung maliwanag. Ito po yung sistema ng Diyos, no? Or the Word, no? So, the world and the Word. And dun po sa world, no? Kapag papasok ka dun sa pinto, madilim, no? And kung lalakad ka doon, it is uncertain. Hindi mo alam saan ka papunta, hindi mo alam ano yung dadatnan mo. Wala kang nakikita, it is uncertain. Pwede kang madapa, no? Pwede kang mabunggo, no? Kasi wala po tayong nakikita, no? Ganun sa mundo, it is uncertain. Satisfaction is uncertain, no? Hindi tunay na satisfaction ang nararanasan natin sa mundo. And doon naman po sa kabilang pinto, no, napapasukan mo, maliwanag, no? Everything is certain. It is certain, no? Because Jesus is walking with us, no? Jesus, no, ang siyang nasa sa atin. Kaya ang satisfaction, no, it is certain. Ang security, it is already certain. Wala na tayong hahanapin pa na kailangan natin because we already have everything because Jesus is in us already. We already experienced, no, His love, His goodness, His grace, no? Yun na po ang nararanasan natin. Kaya hindi na po tayo maghahanap pa, no, dito sa mundo ng anong ikakasatisfy natin. And truly, kung saan po tayo nakafocus, no, kung sa mundo man, no, kung magfo-focus tayo sa mundo, ang makikita natin kakulangan, no? Ang makikita natin puro negatibo. Kung magfo-focus po tayo sa mundo, no, magfo-focus po tayo sa kung anong kaya nating gawin para maging secured tayo dito sa mundo. Magfo-focus tayo sa kung anong kaya nating gawin para masatisfy tayo. Ganun po dito sa mundo. May kapaguran, no, ma-exhaust ka, no, dahil hindi po kaya yan ng tao, no. But in the system of God, no, wala po tayong kailangan gawin, wala po tayong kailangan i-fill in na gap, wala po tayong kailangan i-fill in na kakulangan dahil wala na pong kulang sa atin. Dahil ang kumokompleto sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. And truly, Lord, na doon na po tayo lumalakad ngayon, no? Ang sistemang yon ang gusto nating nilalakaran. Dahil patuloy nating nararanasan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, no? Ganun natin nararanasan gaano kalaki, no, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And sabi, yung devotion ko nga po nung isang araw, sabi niya, God didn't give what He had. He gave Himself. Ayan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos, no, na sarili niya po, no, ang binigay. Bakit may pag-iyak? Nanay? Ayan, sarili niya po, no, ang binigay niya sa atin, hindi kung anong meron siya, kundi ang sarili niya mismo. And bakit, no? Hindi dahil kailangan niya, kundi kailangan natin at dahil mahal niya tayo, no? Wala siyang ibang reason na tinitignan, no, kung bakit po natin nararanasan, no, ang buhay na meron tayo. Nararanasan natin to dahil mahal niya tayo. And that's it. No, yun lang po ang rason niya kung bakit nararanasan natin ngayon, no, ang puspos niyang pagmamahal, no, ang puspos niyang kagandahang loob po sa atin. Ayan, I invite everyone po to stand and let's give the highest praise and glory to our Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord God.
praise you, Lord Jesus. We'll lift your name, oh God. Hallelujah. Truly, Lord God, that you are our true satisfaction in this world, Lord. Tunay nga, Lord God, na walang kahit ano dito sa mundo, Lord God, ang makakapag-secured sa amin, Lord God. It is only because of your love, Lord God, why we feel security, Lord God, in this world. The world could be full of discouragement, doubts, uncertainty, Lord. But in you, Lord God, everything is certain. Thank you, Lord, for the life that you prepared, Lord God, na kahit nandito pa kami sa mundo, Lord God, we already experienced what heaven feels like. Because heaven is in us, Lord. Hallelujah. And then every day, Lord God, truly, ang dinidesire namin ay mas lumalim sa inyo, mas lumalim sa relasyon namin sa inyo, Lord God. And you are everything to us, Lord. You are more than enough, Lord God, in our lives. Thank you, Lord Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I
drawing close, dear by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you when I lean into your love. Oh, your Hallelujah, Lord. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Na sa kabila po, O Diyos, na ang mundong ito ay patungo sa kawalan, Ikaw ang aming pag-asa. Sa kabila na ang mundong ito ay punong-puno ng kadiliman, Ikaw ang aming liwanag, O Diyos. Sa kabila na punong-puno ng kahirapan, Ikaw ang aming kayamanan, Panginoon. Sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito, O Diyos, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, gaya nga po ng sinabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Nawa, O Diyos, ito po ang maging laman ng aming mga puso, na Ikaw ay gagayahin namin, Panginoon, na maging katulad ka namin, O Diyos, na makita sa buhay po namin ang iyong kalwalhatian, Panginoon. At nawa, O Diyos, patuloy po na ang iyong mga salita na pumapasok sa aming pong mga puso, O Diyos. Ito po ay magsilbing liwanag at asin sa mundong ito, Panginoon, na ito ay aming maipamuhay, O Diyos. At tunay nga pong masasabi po namin na wala na kaming hahanapin pa, sapagkat Ikaw ang lahat-lahat para sa amin, Panginoon. Nararanasan po namin ang tunay na kayamanan ng mundong ito, O Diyos, dahil Ikaw ang aming pinakamahalagang kayamanan sa amin po mga buhay. At nawa, O Lord, patuloy pong itong magliwanag sa aming puso at kaisipan, Panginoon, upang sa ganon, O Lord, ito po ang landas na aming tatahakin, Panginoon, na alam po namin, O Diyos, tiyak ang tagumpay, tiyak ang kapayapaan, tiyak, O Lord, na mararanasan po namin ang isang buhay na ganap at kasiya-siya, Panginoon. Kaya, O Lord, hindi po kami naniniwala sa kasinungalingan ng mundong ito na wala ng pag-asa, sapagkat si Kristo ang tunay naming pag-asa. At habang si Kristo ay nasa amin po mga puso, masasabi po namin, hallelujah, napakabuti ang mabuhay dahil kasama namin si Kristo. Maraming salamat po ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To know you all my life.
Hallelujah. Magandang umaga po. Mainit ang panahon. Mainit na po ba kayo sa pagbibigay sa Panginoon? Excited na po ba? We often say that this is the exciting part. One of the exciting part of our Sunday worship celebration is our giving. Why? We get excited just as the same kapag tayo ay magpe-praise and worship. We get excited just as the same when we hear the Word of God. Okay? Because in giving, ito na yun eh. Ito na, how are we going to express our commitment to God, our gratitude, our thanksgiving. Amen po. Bago po ang lahat, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mami, nanay, ima, ma, ngayong umagang ito. Okay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. When we give, sabi ko nga po, it's the way we express our commitment, amen, our thanksgiving, our joy in the Lord. Why? Because He first loved us eh. Amen po. Tulad ng isang ina na nagsilang ng kanyang anak. Di ba yung ating mga magulang, yung ating ina, ang unang nakaramdam ng tibok ng pagmamahal para sa atin. At ngayon maraming kumakalat sa social media na hindi obligasyon ng magulang, ng anak, ang magulang when they are settled. Totoo naman po yun. May katotohanan po yun. Okay po, pero, di po ba, kapag ang isang tao ay nakagawa ng mabuti sa iyo, marapat lamang na siya ay suklian din ng kabutihan. Di po ba? Yung po kaya mga magulang natin, yung ating nanay, buhay ang kanilang itinaya, buhay ang kanilang ibinigay, isinakripisyo para mailuwal tayo. Di po ba? Kaya nga, when we give, it is the goodness of the Lord that we see in our hearts and in our lives. Yung kabutihan po niya ang siyang makita natin sa ating buhay. Amen? And He is more than enough. Whatever we ask for, we ask in the name of Jesus Christ. And He is faithful enough, amen, to hear our prayers. Maraming salamat po. Let us all bow down and let us pray. Lord, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, na sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami ay nakaranas ng lubusang kagalakan, lubusang kasiyahan, kapayapaan, Panginoon, security, and assurance. And in your love, Lord God, we feel safe. In your love, Lord God, we are actually safe. Maraming salamat, Panginoon. And as we give this morning, Panginoon, let the joy in our hearts, Lord God, yung aming kagalakan po sa aming mga puso, ang siyang makita mo, Panginoon, sa aming pagkakaloob ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Okay, good morning po sa ating lahat at sa lahat po ng mga ina na naririto. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Araw po natin to, yay! Okay. Okay, so sa umaga pong ito, magsimula na tayo dahil pwede bang hanggang 9:20 ako? Ay, 10:20 I mean. 10:20. Okay. Usapan kasi hanggang 10:15 lang. Okay? 5 minutes tawad. Okay, so ang topic po natin ngayon ay World System Part 3. Okay? So Part 3 na po tayo. So kung napapansin nyo, may naka-parenthesis po dyan na political, educational, economical. Ito po ay tumutukoy sa sistema. Political system, educational system, economical system, financial system, religious system, system of commerce, entertainment, media, etc. So marami pa po. May military, may health. So kung iisipin po natin yung mga agency ng government, halos nakapasok po dito, okay, na bumubuo ng sistema sa ating, hindi lang sa gobyerno, kundi sa world system, no, sa kabuuan ng sanlibutan. Okay? So, hindi po natin yan tatalakayin isa-isa. Although yung ipong iba ay na-touch na ni Madam Gemma last Sunday, especially political system and educational system sa ating bansa. No? Pero gusto ko po na makita po natin na yung mga yan, they are connected with each other. Connected po yan. There is interconnection. Sabi natin, there is a separation, kasi may religious dyan. There is a separation between the state and the church, no? Pero separated nga po ba? Hiwalay nga po ba? Yung constitution natin sinasabi, there must be a separation between the state and the church. Pero nakikita po natin na mayroon pong mga religious organization na mas maimpluwensya, okay, pagdating sa politics, di po ba? Okay, so makita lang po natin na connected ang bawat isa. Okay? Please note also that we are not studying the world system. Hindi po natin pinag-aaralan ang world system para maging bihasa tayo dun sa mga ginagawa ng kaaway o ginagawa ni Satanas sa mundo. Hindi po yun ang purpose natin. But for us to know, no, that in spite of what he is doing, no, yung mga evil things, mga masasamang bagay sa ating paligid, no, yung mga sistema na bulok sa ating paligid, in spite of the evil things in the world, no, yung mga masamang bagay dito sa mundo, malaman natin that there is a way to escape. Mayroong pong paraan para makalabas doon, para makatakas doon. Remember, God has established another system. No? Nag-establish po ang Diyos, nagtatag siya ng ibang sistema. At yun po ay ang sistema ng Diyos. No? The God's system or God's world, ang kaharian ng Diyos. Okay? So, maging malinaw po sa atin yon. And we are not also studying the world system para i-condemn o para hatulan ang sinuman o anumang institusyon. Wala po tayong intention na ganon. But we are preaching the truths that come from the Word of God, no? Para dumating po yung punto, no, sa buhay natin to choose the love of the Lord or to choose God, no, in our lives, no, than the world. No? To love God than the world. Na mahalin natin ang Diyos kaysa sa mahalin natin ang mundo. No? Dumating tayo sa punto na, no, yung mga inawit natin kanina, yung pag-ibig ng Diyos, no? Tunay nga naman na kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo na mamahalin ang mundo. Kasi everything is God in our lives. Yan na ang lahat-lahat sa buhay po natin. Okay? So, to a point that we choose our spirit's desire, no? Yung gusto ng espiritu natin, kaysa sa gusto ng laman natin. Okay? At dumating din tayo sa punto na piliin nating maglingkod sa Diyos, no? Maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa kung ano ang just, kung ano ang tama, kung ano ang matuwid, kaysa sa nakikiayon tayo sa sistema ng mundong ito.
No, we do not buy into the deception and lies of the God of this world. No, yung Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Okay? So yun po yung mapili natin, ang pag-ibig ng Diyos, we love the Lord, no, paglingkuran ng Diyos, no, makita natin that in spite of what is happening in this world, mayroong ibang mundo na pwede tayong doon pumasok. Diba? Yung sinabi ng song leader natin kanina, door of light and door of darkness, piliin natin yung door of light, no, yung liwanag, at yung pong liwanag na yon ay si Kristo. Amen po? Okay. So, balikan lang po natin, no? Review lang kung ano yung ibig sabihin ng cosmos o yung world. Sige po, world ay cosmos, ibig sabihin order. Okay? So, hindi naman po nagbabago yung meaning ng cosmos. Order pa rin yan hanggang ngayon. Okay? Pag sinabi nating order, no, yung system. Kaya nga, pag world system yung tinutukoy, di ba, from the world system yung systematic. Anong ibig sabihin ng systematic? It is a planned order. It is organized. No? So may organized system din ang kalaban, ang kaaway. Kaya nga nakakapaglinlang siya kasi organized yung sistema niya. Kasi kung hindi organized yun, hindi siya makakapaglinlang ng tao. Okay? So pag sinabi nating world system, ito po yung kaisipan ng mundo, pananaw ng mundo, perspective, yung filosofiya, no? Yung pinaniniwalaan ng mundo, yung mga principles, yung mga alituntunin ng mundo, yung mga ideologies, yan, yung mga ideas ng mundo, mga kaisipan ng mundo. Yan po yung world system na pinag-aaralan natin. So sabi nga po ng ating Panginoon, my kingdom is not of this world. Okay, yung pong world dito na tinutukoy niya ay yung sistema, yung ideolohiya, no, yung mga philosophies, perspective na mundo, hindi po doon ang ating Panginoong Jesus. At hindi rin po tayo, no, ang kaharian natin ay hindi rin po sa sistema ng mundo, kundi sa kaharian ng Diyos, sa sistema ng Diyos. Okay? Lahat po ng nabubuhay sa sistema ng Diyos ay magsabing Amen. Amen. Okay po? So sabi po ng 1 John 5:19, no? Lagi po natin itong binabanggit, no? Binanggit din po ni Madam Gemma. No, sabi niya, we know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. So sinabi na po natin na the whole world lies under the influence, no, the power of the wicked one or of the evil one. No, nasa ilalim ng kapangyarihan o impluwensya ng masama, no, ng kaaway ng diablo, ni Satanas, ang buong mundo. Pero tignan po natin yung una, we are of God. Okay, wag po nating kalimutan 'yon. Bagamat ang buong mundo ay nasa impluwensya ng kaaway, but because we are of God, ibig sabihin, we are children of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, iba ang mundo po natin. Iba ang mundo na ating ginagalawan. At yan ay ang mundo ng Diyos. O, paulit-ulit po natin sinasabi, nasa kaharian tayo ng Diyos, hindi tayo nasa kaharian ng mundo. Okay? Kaya nga, patayin na tayo sa ating kalikasang makasalanan. Diba? Sabi sa Colossians, wala po dyan, namatay na kayong kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Hindi na daw tayo sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. So, ang kondisyon natin, yung, sabi ko nga, yung default setting natin, no? Yung default condition natin na mga anak ng Diyos, we are blessed, we are favored, we are loved, we are accepted, we are righteous, we are protected, we are victorious. Yun po yung default setting natin. No? Naka-default tayo doon that we are blessed. Ang blessing, ang prosperity, ang protection, dun po tayo, no, sa kaharian ng Diyos. Yun po yung mundo natin. Okay? Kaya nga every day of our lives, no, sabi ko nga po sa group namin, iba-iba po yung kondisyon ng buhay natin, di po ba? Ipinanganak tayo, iba-iba yung kalagayan natin. Merong ipinanganak na mahirap, merong ipinanganak na mayaman.
Merong nakapag-aral hanggang kolehiyo, di ba, hanggang post-grad school pa, meron naman na hanggang preschool lang or elementary or high school. Hindi pantay-pantay yung ating katatayuan, yung ating kondisyon. No? Sa mga anak na naririto, kung hindi ka man napag-aral ng iyong mga magulang, alam po ninyo yung mga magulang, lalo na yung mga ina, no? They are dying to get your needs met, no? Gusto nila na maibigay yung pangangailangan mo, lahat ng pangangailangan mo, edukasyon, no? mga kagamitan. Pero kung minsan, hindi talaga kaya ng resources nila. Di ba mga magulang? Gustong-gusto nating maibigay, no? Yung gusto ng anak o yung kailangan ng anak. Pero hindi talaga kaya ng resources natin. At yung mga anak naman, they are also dying to please their parents, no? Their mothers, their fathers. 'Di ba, mga anak? No, gusto din natin na ma-please natin, mabigyan ng kaluguran, ng kasiyahan ng ating mga magulang kahit na sa mga simpleng bagay lang. Pero kahit na hindi po natin nakakamit ang lahat, no? Kahit mga magulang, hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ng anak o parang hindi kami binabaliwala ka ng mga anak. Ito po yung kagandahan ng nakay Kristo. Bagamat iba-iba po yung ating kondisyon, no? Di naman natin piniling mabuhay sa Pilipinas o ipinanganak sa Pilipinas. No? Sana ipinanganak na lang ako sa Amerika o kaya sa Canada. Hindi ho. Pero anuman po yung ating kalagayan, in the sight of God, we are all equal. In the kingdom of God, we are all equal. Pantay-pantay po yung pribilehiyo natin. Pantay-pantay yung pwede nating maranasan. Pantay-pantay yung pwede po nating makamtan dito sa mundo dahil tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? So makita po natin ang kaibahan na nagkabilang sa mga anak ng Diyos o kabilang sa mundo ng Diyos na tayo nga ay pinagpala. We are favored, we are blessed. No? Iba yung buhay natin, iba yung buhay ng mga nasa mundo. Kaya nga kung ikaw ay nasa mundo pa, you get out of this world. Kaya nga ang sabi, no, we know that the whole world is under the sway of the wicked one. Pero pwede kang lumabas doon. Pwede kang maka-escape doon. And that is through our Lord Jesus Christ. Okay? So God is good all the time. Alam po ninyo sa cellphone ko, may reminder yung cellphone, di ba? So isa sa mga reminder ko, araw-araw, nakasulat, God is good all the time. God loves me so much. Kasi araw-araw gusto kong maalala, gusto kong, na hindi ko makalimutan ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa akin. No, pagising ko pa lang, 6 o'clock naka-time yung reminder ko that God is good all the time. Pagising ko pa lang, makikita ko na yung notification that God is good all the time and God loves me so much. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos, no? Mahal na mahal niya tayo, kaya yun po yung palagi pong ilagay natin sa ating kaisipan, sa ating mga puso, ang pagmamahal ng Diyos. Amen? So, ang sabi po, next slide, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi, 1 John 5, binuo ko lang po, no? Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaring galawin ng dyablo. Okay? Dahil hindi sila nagpapatuloy sa pagkakasala. Alam nating tayo sa Diyos kahit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Next verse. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos. Lahat po ng nasa tunay na Diyos, magsabing Amen. Okay, sino daw po ang tunay na Diyos? Sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan o sa anumang bagay, no, na minamahal ng mundo. Okay, yun po yung kabuuan ng 1 John 5, okay? 18 to 21.
Okay, next. Sabi po niya, okay, sa Colossians 2:8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Kaya natalakay po natin ito nung convention, no? Pero may ibang emphasis doon. Kaya so, sabi po sa Tagalog, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag, no? Ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya, na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. Okay? Ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Okay. So mag-ingat daw po tayo, no, na huwag mabihag ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya ng mundo. Kung napapansin po ninyo sa panahon natin, mayroon pong tinatawag na yung paniniwala na ganito ay pantheism, no? They replace God with the word universe. May narinig po ba kayo sa mga pelikula, sa mga film, no, sa mga telebisyon? Naririnig po natin yung word na universe na sinasubstitute sa God. Pa? Narinig ka ng universe, narinig ng universe yung panalangin mo. Nakita ka ng universe o nasa panig mo ang universe. Naririnig po ba ninyo yung ganito? Mga ganitong mga pananalita? No? The universe sees you, the universe is on your side. Okay? The universe has heard you. The universe will bring it to you. Universe. Instead na God, ginagamit nila ay universe. Yun po ay pantheism. So sa pantheist view, God is all and all is God. This is a doctrine that is straight from the devil. No? It comes from the devil. Hindi po ito ayon sa salita ng Diyos. Because God is not the universe. And the universe is not God. No? Ang universe, ano yung Tagalog ng universe? Ang sanlibutan, o lahat ng nilalang dito sa sanlibutan, okay? Hindi po sila Diyos. They were created by God. Siya po ay nilalang ng Diyos. God created the universe. So ang katuruang ito, o ang paniniwalang ito, okay, inaalis niya yung personhood ng Diyos. Okay? Ang universe, wala namang persona, walang personality. God has a personality. Mayroon siyang personalidad. Kaya nga, marunong siyang magmahal. No? Kumakalinga siya. Yun po yung Diyos natin. So, hindi po yung universe ang Diyos. God, Yahweh, is our God. No? Ang Diyos ng Israel, ang Diyos na si Yahweh, si Jehovah, no, Yeshua, siya po ang ating Diyos, hindi ang universe. Okay? So, wag po natin itong gagamitin sa ating mga pananalita dahil nakikiayon tayo sa sinasabi o sa mga nasa mundo. Okay? So, just use God. God has heard your prayer. Narinig ng Diyos ang panalangin mo. No? Hindi ng universe. Okay? So, sa sobrang talino po ng tao, okay, minsan hindi na niya kayang paniwalaan yung mga hindi na ipapaliwanag ng siyensya. Di ba? Sobra na yung talino ng tao eh. No? Kaya ang hirap niyang paniwalaan yung mga walang physical explanation, walang natural explanation. At hindi naman po niya talaga may papaliwanag yun. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya, hindi niya maunawaan ang mga bagay na espiritual. Tayo na mga may Espiritu ng Diyos, nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, di ba? Tayo na mga anak ng Diyos, tayo lamang ang merong kakayahan na maunawaan ang mga bagay na espiritual, lalo na ang salita ng Diyos. May kakayahan tayo na maunawaan ang salita ng Diyos because the Spirit of God is living in us, no, dwelling in us.
Okay, so sabi po ng salita ng Diyos, the wisdom of this world is foolishness with God. No? Kamangmangan ang karunungan ng mundo. Sister, di na ba tayo magiging matalino? Di na ba tayo magiging marunong? Okay, kung gagamitin mo ang karunungan para sa kabutihan. Okay? Pero ang nangyayari, saan po ginagamit yung karunungan? Tingnan po natin yung Ecclesiastes 1:18. So, ang sabi po niya, because in much wisdom, there is such grief, and increasing knowledge results in increasing pain. Sa Tagalog, habang lumalawak ang karunungan, ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapighatian. Diba? Nag-i-increase yung knowledge. Masama ba yun? Masama dahil ginagamit sa kasamaan. Yung ba? Yung mga nag-iimbento ng mga nuclear weapons. Para sa kapakanan ba ng tao yun? Hindi. Para sa sarili nilang benefit. No? Para masakop ang mundo. Para matakot ang ibang mga bansa sa kanila. Yung ba? So, hindi na po ako magbabanggit ng mga bansa na gumagawa ng mga nuclear weapons o mga missiles para sakupin ang mga bansa. Alam na po ninyo yun. Nagbabasa naman tayo ng mga news at nakikinig sa mga television. Pero yun po yung nangyayari. Habang lumalawak ang karunungan ng tao, lalong tumitindi yung pain, yung grief. Dahil imbis na makatulong sa tao, ito ay nakakapagpasama sa tao. Yan po ang mundo. Okay, gaano na po ba katanda yung human civilization? Ilang taon na ang tao dito sa mundo? Mula nung after the flood, after malubog ang mundo ng tubig, from the time of Noah at yung family niya, gaano na katanda yung human civilization? Diba? Thousands and thousands of years na ang nakalipas. And yet, bumubuti ba ang kalagayan ng mundo? Bumubuti ba ang kalagayan ng mga tao? Okay? Meron nga po akong tanong dito, sabi niya, why can't humans make a better society in spite of the increase in knowledge? Bakit hindi tayo nakakagawa ng isang maayos na sosyedad, maayos na bansa? No? Lumalaki naman o umuusad o nag-i-increase naman yung karunungan ng tao. Pero bakit hindi niya kayang gawing maayos ang buhay ng tao? Okay? Kung babasahin po natin ang Ecclesiastes 1 verse 4, ang sabi niya, patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Na-realize po ito ni Solomon. No? Patuloy yung generation after generation. Pero ang mundo ay ganyan pa rin. Okay? In spite of many inventions, advance in technologies, mga new discoveries. Dati yung communication, ang hirap, di ba? Telegraph pa noon, napapadala mo sa ibang bansa. Ngayon, isang click lang. Nasa Canada man siya, US o sa Europe, isang click lang, pwede na kayong magkausap na hindi lamang ear to ear, kundi eyes to eyes. Nakikita mo ang kanilang mga mukha, para bang nasa tabi mo lang. Di ba? Ganyan karunong ang tao. Yun nga lang, kung minsan nasa isang bahay lang, nagme-messenger. Wala na social interaction. Yan po yung medyo mahirap sa advanced technology. Sa mga bata ngayon, mga alpha generation and even the generation Gen Z, kulang na yung social interaction nila dahil laging nakaharap sa cellphone o sa mga gadgets. Let us be aware of that. Kung ano yung nawawala in spite of the advancement of technology. Dapat sana maging tulong ito, di ba? Kasi nag-a-advance Nakakatulong dapat. Pero alam natin na hindi lahat ay nakakatulong. Okay? Mayroong mga disadvantages. Ngayon po, tinatawag na po yung age natin as AI-driven age. AI, Artificial Intelligence Age.
meron po tinatawag na New World Transformation through Artificial Intelligence. Okay? So, meron pong mga debate kung ano nga ba yung role ng AI or Artificial Intelligence no, sa ating panahon o sa panahong darating. After 20 or 25 years, ano na ang mangyayari no, sa AI na kanilang dinedevelop. Actually, meron ng mga, ngayon, di ba? Meron ako nakikita po sa Facebook, yung mukha ng tao, nakukuha na rin nila. Kaya darating ang panahon, hindi mo na alam kung yung kaharap mo, robot o totoong tao. Kasi nakukuha na nila yung mukha ng mga tao. No? Kaya medyo skeptical po ako sa AI. No? Kasi dahil nasa education, field, no? Baka dumating ang araw, mga robots na yung nagtuturo sa tao. O kaya mga robots na yung nanguutos sa tao, instead na ang tao ang nanguutos sa robots o sa mga AI. Di ba? Kailan ba yon? Pinanood po namin ni Pastor kasi sabi ko, panoorin nga natin yan kasi babanggitin ko yung AI. So, yung title po niya ay The Creator sa Disney movie. So, The Creator. So, yung pong mga military o mga nakikipaglaban nila doon ay mga robots. No? Mga robots. So, hindi naman po posibleng mangyari yun. No? Darating ang araw, yung mga military natin, mga robots, no? Sila yung nakikipaglaban. Okay? Pero sabi ko nga, meron ba itong magiging magandang dulot? No? Kaya medyo skeptical po ako. Meron ba itong, may magandang, may dudulot ba ito? Actually, this advancement in technology are meant to solve problems, di ba? Ginawa po yung mga ito para mapagaan ang buhay ng tao o masolusyonan ang mga problema ng tao. Pero, nasosolusyonan ba? Siguro may nasosolve. Mas mabilis na yung ngayon, di ba? Yung communication, yung transportation. Pero sa kabilang banda, mayroong pong nasasagasaan. Mayroong napapabayaan. This advancement of technology, yes, they could solve some problems of this world at the expense of humanity. Yung welfare, lalo na ng mga kabataan, yung nakakabuti sa kabataan. Sabi ko nga, yung mga bata ngayon, kulang na ng social interaction. No? Yung dati nating tinuturo na emotional intelligence, no? Parang bata ay confident siya na magsalita sa harap ng mga tao, makipag-interact sa mga tao. Nawawala na yun kasi yung laging kasama, yung gadget. Okay? So isipin po natin, yung nagagawa ng technology, hindi lang yung mabuting nagagawa, kundi yung masamang na idudulot nito. Okay? So, sagutin po natin yung tanong. Okay? Next slide. Why can't humans make a better society in spite of the increase in knowledge? Ang sagot, because we live in a corrupted world. Tayo po ay nabubuhay sa isang mundo nasisira o nasira. Nasira ng ano? Ng kasalanan. Okay? Man's heart, ang puso ng tao. No? We are not talking about ourselves kasi tayo po binago na ng Diyos. But generally, man's heart is corrupt. Diba? Kaya nga po pag pinag-uusapan po natin ang mundo, hindi po natin maalis na pag-usapan yung human government. Okay? In this world, we cannot find hope. No? Sa mundong ito, hindi po tayo makakahanap ng pag-asa. Di ba? Yung inawit po natin kanina, you are the giver of hope. You are our hope. You are our everything. Ang Diyos lang po talaga ang pag-asa natin dito sa mundo at pag-asa ng tao dito sa mundo. He cannot rely on men. Hindi po siya makakapag-rely sa technology o sa siyensya o sa anumang bagay dito sa mundo. He can only rely in God
no? In the living God, ang Diyos po na ating pong pinaglilingkuran. Amen po? So in this world, there is a desire for control. Diba? Ang puso ng tao, gusto niya control, kapangyarihan. So sabi nga, no? Control the system, control the world. Kung sino yung may control ng sistema, siya po ang nagko-control ng mundo. Okay? Kaya nga po, nations, no, mga bansa na alam po natin, no, gumagawa sila ng mga nuclear weapons para sakupin ang mga bansa, no, para talunin ang mga bansa because of power. They want control. They want to control the whole world. No? Gusto nila na sakupin ang buong mundo. And meron po ako nilagay dyan, beware, nothing in this world is free. Okay? Siningit ko lang po yan kasi baka akala nyo lahat libre sa online. Diba? Diba ang dami pong mga apps na ating pong dinadownload sa ating mga cellphone. Okay? At maraming mga libre. Pero libre nga po ba talaga? Hindi. Kasi kailangan mong i-register yung pangalan mo, di ba? Yung email mo, o yung ano pang information na nasa sayo. Yun po ay price to pay. No? Akala natin libre, pero may cost yun. It costs our information. Kaya mag-ingat po tayo sa mga dinadownload natin at binibigay nating informasyon. Ako, nagtataka po ako, ang daming tumatawag sa akin. Paano nila nalaman yung numbers ko? Yung number ko. Di ba? Minsan may tumatawag, minsan from other, countries. Bigla na lang may tatawag sa'yo. Magtataka ka, paano mo niya nalaman ang number mo? Okay? Kaya mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng ating mga information. Di po natin alam kung saan gagamitin yan. Okay? So, nothing in this world is free. Everything has a cost. Okay? So, in the world of, yung world system, sabi ko nga po kanina, nag-uugnay-ugnay yan. Okay? All this institutional system, ito po yung political, educational, economical, financial, religious, commerce, entertainment, media, military, health, etc. Connected po yan. Bakit? To keep the authorities in control. Yung pong tinatawag nating civil authority or human government. Ang human government po, nagpasimula pa yan sa panahon ni Nimrod. Remember, nung tinayo niya yung Tower of Babel, no? Gusto nila merong maabot ang Diyos, no? At doon pa lang, nag-start na po yung human government o yung secular government. Okay? Dapat, yung human government, ang purpose niya o yung function niya is to administer justice. Di po ba? Administer justice, ipairal ang katarungan. No? Ipairal ang katarungan. Proteksyonan yung mga innocent, parusahan yung mga nagkakasala. Di ba? Yun po yung gobyerno natin. Pero yung po bang nakukulong ay talagang nagkasala sila at yung mga nakakalaya ay talagang wala silang kasalanan? Kayo na po yung sasagot dyan. Okay? To secure individual rights. No? Para yung karapatan natin sa edukasyon, karapatan nating mabuhay ng mapayapa, peace and order, karapatan nating maging protected, no? Ligtas tayo. No? Yun po yung mga dapat na functions ng government, ng human government. Not to enslave people, not to manipulate people. So hindi lang po ako nagsasalita sa Pilipinas, no? Sa buong mundo. Pero alam po natin that the world is controlled by few elites. Elites, yung pong mga mayayamang tao. Sa Pilipinas na lang, punta na lang tayo sa Pilipinas. Diba? Ang ekonomiya natin ay kontrolado po ng mga iilang mayayamang tao. Maraming naghihirap. Kung tutuusin po, ang yaman-yaman ng ating bansa. Ang dami nating resources. Pero dahil kontrolado ng mga elites, yung mga mayayaman, na ang interest lamang nila ay pansarili, no? Na ang
tinatawag natin self-willed leaders. Hindi po nila iniisip ang kapakanan ng iba, kundi kapakanan lamang nila. No? Kaya po maraming tao sa mundo ang naghihirap. Tingnan po natin yung mga communist countries. Mayayaman sila. Pero yung mga tao po nila, naghihirap. Diba? Mga socialist country. Okay? Di ko na po yung sasabihin yung sa panahon ni Hitler. Sa panahon ni Hitler, tao pa ba yun? Diba? No? Dahil sa kagustuhan niya na masakop ang mga bansa, no? Parang manok lamang na pinapatay yung mga tao. Sariling mga mamamayan niya, pinapatay. Dahil sa kapangyarihan, dahil sa greed for power, no? Kasakiman sa kapangyarihan. Okay? So, yun po yung sistema ng mundo. No? Nabubuhay tayo dito. Sabi ko nga, nandyan ang lahat ng kasamaan sa mundo. Nakikita natin. Minsan, hindi lang tayo aware. Diba? Yung mga sinasabi ko, may katotohanan po yung mga yan. No? Kung magbabasa po tayo ng mga news. No? In fact, meron pong nagaganap na international meeting ng mga bansa, no? Regarding health, yung World Health Organization, dahil nag-fail po sila sa COVID nung nagkaroon ng COVID-19. And by the way, nabalitaan po ba ninyo na yung bansang mayroong laboratory, ibig sabihin nakaplano yung COVID, no? At marami po ang yumaman ng mga pharmaceuticals. Maraming mga yumaman na mga tao dito sa ating bansa dahil sa COVID, samantalang marami ang namamatay sa mga nasa laylayan, no? Sa mga marginalized people, sa mga nasa laylayan ng ating society. Okay? So, yung international meeting nila, it's about sa control, no? Para hindi na mangyari yung nangyari sa COVID-19, gusto ng WHO, no? Kapag mayroong dumating na ulit na pandemic, kung ano yung sinabi niya, yun yung masusunod. Kung ano yung policy na pinagkasunduan nila, yung mga polisiya na pinagkasunduan nila, no, kapag nag-agree yung mga iba't ibang bansa, yun po yung masusunod. No? Hindi na yung gusto ng tao. Nung COVID, di ba? May nagpa-inject, mayroong hindi. Kami po ni Pastor, aaminin po namin, hindi po kami nagpa-inject ng anti-COVID. Okay? May sariling reason po kami. No? Kasi po, ano yung tawag mo doon? AU? For emergency. Use yung mga ginamit na mga gamot or injection. Okay? Yun po yung purpose namin. Okay? So, the world is not getting better. Yun po yung sinasabi ko. The world is not getting better. It's getting worse. No? Nagiging malala ang mundo. Kaya nga po, okay, tignan po natin yung next slide po natin. Okay, last ano na po to, last slide. Okay? So, ang mundo na ating pong ginagalawan ay hindi pabuti ng pabuti, kundi pasama ng pasama. Pero tayo na mga anak ng Diyos, sabi ko nga po, dahil meron po tayong ibang mundo, ang buhay po natin ay dapat pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. No? So we already escaped, no? Tingnan po natin sa 2 Peter 1:3-4. Ayan po yung sa English niya. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Naka-escape na po tayo. Diba? Lumabas na tayo sa sistema ng mundo at pumasok na tayo sa sistema ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na born-again Christians, nakalabas ka na po doon. Nakalabas ka na sa kadiliman, pumunta ka na sa liwanag. Yun po yung sinasabi ng 2 Peter, we have already escaped the corruption that is in this world. Kaya nga sinasabi ni Pablo na huwag tayong magpa-impluensya kasi hindi na po yun yung buhay natin. No, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, yun po yung basis ng mga
ng mga lahat ng ginagawa ng mga nasa mundo. Huwag po na po tayong magpa-impluwensya doon. Get out of that. No? Hindi get out pala kasi naka-get out na tayo. Kundi huwag tayong pa-impluwensya, no? Sa anumang masamang ginagawa ng mundo because we have already escaped the corruption that is in the world. Though we live in a corrupted world, sabi natin kanina, kaya po ang daigdig ay hindi nagiging maayos kasi corrupted ang mundo. Pero mayroong paraan ng Diyos para po tayo ay makalabas doon. At yun po ay ang kaharian ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin na tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, naging anak ng Diyos, ang mundo po natin ngayon ay ang kaharian ng Diyos. Where we are blessed, sabi ko nga yung default condition natin, we are blessed, we are victorious, we are loved, we are accepted. No? Huwag mong kailanman isipin na hindi ka minamahal. O kung wala man nagmamahal sa iyo, ang pagmamahal ng Diyos ang siyang magpupuno ng kakulangan sa puso mo, ang kakulangan sa buhay mo. Because in God, we can have everything that we need in this world. No? We are loved, we are accepted, we are favored, we are victorious in this world. No? Napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang mundo. So, mapapagtagumpayan din po natin kung ano man ang nasa mundo. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mga katuruan na iyo pong inihayag sa amin ngayong umagang ito. Lord, salamat po dahil inilabas mo na kami, Lord, sa kasamaan ng mundong ito. Sa sistema ng mundo, Panginoon, na walang idinudulot kundi kapighatian. Walang idinudulot kundi pag-aalala, kundi takot. Walang idinudulot kundi kasamaan sa buhay ng tao. Pero salamat po, Panginoon, na mayroong Hesukristo, mayroong tagapagligtas na humango sa amin mula sa kadiliman. Salamat po, O Diyos, sa liwanag ng iyong mga salita at salamat po, Panginoon, na sa pag-asa na iyong inilalagay sa bawat puso namin. Alam namin, O Diyos, na sa patuloy po namin pag-aaral ng iyong mga salita, ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na maglilinaw, magpapaliwanag sa amin, Panginoon, patungkol sa iyo. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Ayan. Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day po! Video po. Kaso wala pong daw sound. So, mag-move on na po tayo sa aming second part ng program, which is Games! Anong title ng games natin? Ay! ang game po namin ay mamaya na lang. Magtatawag na muna po kami ng mga Okay na pala. Joke lang po. Exit na muna po kami. I bet you could have used a minute
just a little time alone. But you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. I come to you with all my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us, no place where I don't feel your love. You say I'm the gift that heaven gave you, but mama, I'm the lucky one. 'Cause when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. If I'm ever a mother, I wanna be like you. If He picks me from the others, I'm gonna try to fill your shoes. 'Cause mama, you're my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. Yeah, He was being good to me. Ayan, so magtatawag po kami ng mga players. Binigay lang po sa amin itong mga pangalan na to, so huwag po kayo sa amin magagalit. True. So ayaw niyo po maglaro. Ayan. Namin ng 16 na mommies. Yeah, 16. So by pair po yung game na to. Ang unang pair po natin is Sister Eileen and Madam Lorna. Madam Lord. Sister Eileen and Madam Lorna po. Punta po tayo sa stage. Punta po tayo sa stage. Tapos second pair po si Madam G and Sister Laika. Ayan. Madam G and Sister Laika. Next naman po si Sister Joy and Sister Jen. Ayan, ba't wala pa pong Ayan, wala po pupunta sa harap. I think kami na. Ihilain po ba namin kayo? Ayan, Sister Eileen, Madam Lorna, punta na po sa harap. And tapos po, yung next pair is si na Madam G and Sister Laika. Ate likes. Tapos yung third pair po, si Sister Joy and Sister Jen. Sister Joy at saka Sister Jen. Ayan. Next pair po si Sister Tess tsaka Sister Shirley.
Tapos, sunod na pair naman po is Sister Liza, and Madam Neri. Bakit po tayo dito sa stage? Next naman po si Pastor Saling tsaka Sister Dayan. Pastor Saling po, tsaka Sister Dayan. Tsaka po si Sister Dayan. Liza, Sister Liza. Tapos, Sister Saling and Sister Dayan. Sister Dayan. Ayan. Next pair, Sister Liza po, tsaka Sister Vanji. Sister Liza, ay wala ba? Sister Liza, tsaka Sister Alona. Madam Alona. Ayan, Sister Liza, tsaka... Si Sister Liza and Sister Lu po. Sister Lupo, tsaka Sister Liza. Ayan. Last pair po, si Madam Fat, tsaka Sister Christy. Madam Fat and Sister Christy po. Sige po, punta na po tayo sa stage. Sister Christy, tsaka Madam Fat. Madali lang po yung game natin. Hindi po kayo mahihirawan. Madali lang po ito. Ayan, sige po. So, ang game po natin ay tumpak nurse. Alam niyo po ba yung tumpak nurse? So, by pair po kayo. Ayan, kaming dalawa po yung pair. Magbibigay po kami ng category. For example, ano ang in-order sa McDonald's? So, 1, 2, 3, dapat parehas po kayong sagot. Ang goal po is parehas kayo ng sagot. It's kahit tama or mali, okay lang. Basta parehas po kayo ng sagot. Ayan. Okay po, yung pong hindi may parehas na sagot, may eliminate po. Elimination to. Ayan. Sige, sample po Sample daw kami. po. Ayan. Mag-sample kami. Kulay daw po. Okay, color. 1, 2, 3. Purple! Ayan, tapos nanalo po kami. Panalo po kami nun. Ganun siya. Okay. Sige po, unang pair po. Sige, Sister Saling, tsaka Sister Dayan. Ayan, sige po. Gumulot po. Apo, okay. Para sa ating first category, magbigay ng sangkap pang adobo. 1, 2, 3, go! Patatas! Ano ba yung sinabi niyo? Toyo tsaka patatas. Okay po, bye-bye! Bye-bye po! Next po. Sana po may matira. Ayan. Next category. Magbigay ng sabon panglaba. 1, 2, 3, go! Ariel! Surf tsaka Ariel po. Okay, bye-bye po. Parang, wait lang po, parang hindi po sila yung naglalaba. Tsaka nagluluto. Sige. Okay, next. Magbigay ng gawaing bahay. 1, 2, 3, go! Paglilinis! Parang wala pong matitira. Bye po! Bye po. Okay, magbigay naman po ngayon na ulam na piniprito. 1, 2, 3, go! Fried chicken. Ano sagot po ate?
chicken. Fried chicken tsaka bangus. Fried chicken tsaka bangus. Very malaki. Okay po, medyo malapit naman eh. Babay po. Parang sa amin na lang po yung price nyo. Okay. Next po. Magbigay ng gamit sa kusina. 1, 2, 3, go! Rice cooker. Ano po yung sagot? Kawali tsaka rice cooker. Wala po talagang matitira. Okay, eto po. Magbigay ng brand ng kape. 1, 2, 3, go! Nescafe. Ayan! Ayan, chicken! Isip ko na Wala! Dapat sabihin! Wala! Hindi po nasabi, hindi po pwede yun. Nakamute daw po siya. Ayan. Next category. Okay, next category po. Anong laging ginagawa ng nanay sa cellphone? 1, 2, 3, go! FB! Ano po yung sagot nyo? Facebook tsaka text. Facebook tsaka text. Okay, last po. Panalo na po ba siya? Wala pong nanalo. Okay. Okay, last question po. Ano ang nilalagay mo kapag may masakit sa katawan? 1, 2, 3, go! Kating ko! Ang galing! Yay! Hey, may nanalo din! Yung last, I think yun po yung ginagamit nila. Ayun lang po ang aming games para sa inyo. At next naman po, meron pong pinrepare ang ating mga Sunday Schoolers para sa mga mommies. Thank you po! Thank you po! Ayan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Palakpakan niyo naman po ang bawat isa. Mga mommies. Ayan. May prepare po kaming Sunday School para sa inyong mga nanay na mga batang ito at mga lola na mga batang ito. Looking back po no, nung mga hindi naman ganitong edad, mga kag-edad po ni Shanae no, nung nag-Sunday School ako. Looking back to the memory that I have before is, ang saya ng Sunday School. It honed me to be the person who I am today. And mommies, lolas, I am encouraging you na dalhin niyo po ang inyong mga anak sa Sunday School. This is not a holding area po, no? Ang Sunday School po ay hindi po para dyan, para bantayan namin ang anak ninyo. We are there to mold your children. We are there to teach your children the very basic foundation of the love of the Lord in their lives. At yun po, no, alam ko po may meron sa inyo na nag-Sunday school before, no, mga bata kayo. Yung mga anak nyo nag-Sunday school. At alam ko, maganda po yung foundation na na-build ng Sunday school sa buhay nila. And we encourage every mommies, every lolas na may mga apo, no, dalhin niyo po ang inyong mga anak at apo sa Sunday School para po
makilala nila kung sino yung nakilala na natin sa buhay natin. Ayan. Yung mga mommies po na may mga anak, no, this coming June, magsa-start na po ang registration for the school year 2024-2025. So make sure po na makapagpa-register kayo. Sa June po, maglalagay po kami ng table doon so that you can fill out the registration form so that we can all invite you and invite your children in the Sunday school. Yun lamang po. Palakpakan niyo naman po ang bawat isa. Thank you, God, for the gift that you gave me. Thank you for my mom, for her smile. No one is more gentle. She's the only one, my beautiful mommy, inside and out. Just want to say that I love you. You are my best friend, now and forever. I am so thankful, Mom, for you. Thank you, Mom, for all that you gave me, for long and sleepless nights. I know I'm blessed, Mom, by your prayers. Thanks for your kind heart, my beautiful mommy, inside and out. Just want to say that I love you. You are my best friend, now and forever. I am so thankful, Mom, for you. Since I opened my eyes, I've remembered your smile. I've remembered your touch. I love you so much, my beautiful mommy, inside and out. Just want to say that I love you. You are my best friend, now and forever. I am so thankful, Mom, for you. My beautiful mommy, inside and out. Just want to say that I love you. You are my best friend, now and forever. I am so thankful, Mom, for you. Ayan, Happy Mother's Day po. Tinatawagan po namin lahat ng mga mommies po. Punta po tayo dito sa harapan, sa baba po. Yung mga mommies po na nakaupo po. Apo, yung mga mommies stay na po dyan. Ha? Hindi, baba na. Sige po, baba na din daw po yung mga mommies na nasa stage. Sa harap po, sa baba. Kaya kayong baba. Ay.
O sige. Palakpakan po natin mga mothers. Palakpakan natin yung mga mothers natin. Okay. Andun na ta. Sige, opo. Okay, thank you mga Sunday Schoolers at saka mga teachers. Salamat sa inyong participation sa ating mga mothers. Mga mothers, dito harap po kayo sa akin. Harap po kayo. Yeah. Alam mo natin kilala, share mo na kayo sa akin sa mothers para makilala ko kayo. At harap mo sa akin. Ayan. Sige, para makita ko yung isa-isa. Yan. Kasi almost every day, pinagpipray ko po ang lahat ng congregation. Kaya gusto kong makita mga ilang bagay, ay ilang mga tao na hindi ko nakuha ko pray kasi hindi ko sila na-imagine. But now, ano po, nakita ko yung isa-isa. Okay, yung nasa likod. Okay. Oh. Okay. Okay. So, praise God. Sige po. Tayo na kayo. Okay. So, happy Mother's Day sa inyo lahat. Okay? Hindi ko rin mag-greet isa-isa. Pero, with all my heart, I greet you. A happy Mother's Day. Pero po, ang happiness as a mother ay di lang today, kundi everyday because of Christ. Yes, meron tayo kanya-kanyang problema, but subalit natupot ang Panginoon ang siyang kasiyahan natin. Kaya tayo handa maglingkod para sa ating pamilya. Dahil mahal tayo ng Diyos at mahal natin siya at tayo po ay kumisan ay tayo nababagot, nalulungkot at nagsasawa. Pero, subalit ang Panginoon ang siyang ating encouragement, ang kasalita niya na empower sa ating mga buhay. Tunay na, every day is a happy day. Every day is a joyous day for us. This is the day that the Lord has made. Pagkisya natin sa umaga. Hallelujah! Palapalan natin, Panginoon. Sige, pagbalik ko kayo lahat ng mga mothers. Sige, tayo malangin. Pugo tayo. At pwede po tayo tumuyo, mga kalalakihan at mga hindi pa mother. And soon to be a mother. Magiging mother ka balang araw. Amen? So, purihin Panginoon, sa kilang Diyos, salamat po. Sige, pray tayo sa mga ibig mga mothers. Salamat sa buhay. At tunay, Panginoon, sila, o Diyos, ay may tagumpay sila dahil sila ay mga anak mo. Hindi man nila nakikita. Pero, Panginoon, nandyan ang tagumpay na ilaan mo, plano mo para sa mga buhay. Magandang kinabukasan. Mga bagay na nangyayari sa mundo na parang mahirap ang buhay. Pero, Panginoon, tunay, O Diyos, na kami, Panginoon, ay malaki ang aming pag-asa na ikaw ay lagi namin kasama at hindi po kailanman magiging pangit ang aming kinabukasan. Ang aming mga anak, anuman ang kanilang sitwasyon, naway maramdaman nila na tunay na ako, ikaw at bawat kaysa sa amin ay binigyan mo ng pag-asa. Kaya, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay puno ng pag-asa.
Kaya anuman ang sitwasyon sa aming pamilya, ay puno kami ng pag-asa. Kaya Lord, kami po ay patuloy na mag-encourage. Mag-encourage sa bawat isa, magpalakasan, at higit sa lahat, ng iyong mga salita, ang siyang patuloy na mabuo sa aming mga puso, na kami, Panginoon, ay matuwid, kami pinatawad, kami pinagpala, kami, Panginoon, ay matagumpay, kami, Panginoon, ay nasa amin lahat dahil sa inyo. Hindi mo namin nakikita. Pero totoo, kami pa kapag lumakad kami sa pananampalataya, kami, Panginoon, ay pinagpala. Kaya pinupuri ka namin at pinasalamatan sa aming mga mother sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. And we all say Amen and Amen. Kaya po, hallelujah. Sige, greet natin yung mga mother natin. And let's say, I love you. Hallelujah. Ay pag-ibig sa puso mo, ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wakas, kanya ng tulad mo. Awit na ito ay alay ko sa'yo. Ibig at titig ay pag-ibig sa puso mo. Ika'y nag-iisa, ikaw lang Closing prayer po tayo. mundo. Sige. Okay? Sige, Lord, soul stand. Tayo lahat, imanalangin. Okay? Sabi nga po, Romans chapter 1, na ang gospel ay patungkol sa Diyos. Ang gospel ay patungkol kay Christ. Ang patungkol sa anak ng Diyos, yun ang gospel. Ang Romans chapter 1, verse 1 to 3. Kaya po, sa panahon ng mga apostles, mga panahon ng mga Christians, kapag sinabing Son of God, Jesus Christ, ay ang mga tao ay kinikilala silang rebelde. Kasi ang particular na son sa panahon nila ay ang emperor. Kung nakikita nyo, no? At babasa nyo, nakikita sa film, ang galang ng mga tao sa emperor ay malaki kasi sila ay parang Diyos. Para isang reliyon na siya'y kinikilalang Diyos. Marami isang na hindi alam na kanyang doktrina, turo, ay siya ay Diyos. Kaya kapatid, sa panahon noon, para silang rebelde, para silang komunista. No? Yun ang panahon ng mga apostles. Panahon ng mga Christians. Kaya sa Book of Acts, ay makikita natin na pinipersecute ang mga Christians. Nag-preach sila ng gospel, wala nang masama, pero kasi ang pinipreach nila ay Son of God, Jesus Christ. And yan ay paglabag sa gobyerno na kung saan isa lang ang Son of God at yan ang Emperor. Kaya sa panahon ni Paul, sa pagsulat niya ng Book of Romans 10:9, if you confess and believe that Jesus Christ is Lord, isa lang ang Lord, ang Panginoon. Pero ang mga tao ay paniniwala, ang Lord nila ay ang Emperor. Kaya kapag kinompes mo ang Romans 10:9, napasimple sa atin, no? Pero sa panahon nila, kapag kinompes mo ito, yun ay ikaw ay consider na isang rebelde na gobyerno. Kaya ikaw ay pinapersecute at ikaw ay inuusig ng gobyerno. No? Kaya nga, Jesus Christ inuusig dahil siya ay pinapersecute, dahil siya sinasabing siya ay Son of God. Kaya kapatid, si Paul ang sabi niya, Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. Hindi siya nahiya sa gospel. Kaya in spite of anumang persecution, ang gospel ay kanyang sinishare. Kasi naranasan niya ang gospel at yan ay Jesus Christ sa buhay natin. And I believe
na kaya nating pagtagumpayan at anumang bagay na pag-uusig sa mundo ito ay tayo po ay mananagumpay because of the gospel Son, Jesus Christ. God bless you po. Magandang gabi, magandang umaga sa inyo. Tayo let's all pray. Lord, we thank you for this day. We thank you, Lord, for your messenger. We thank you, Lord, for your goodness. Thank you for our mother. We thank you, Lord, for our congregation. Lord, kami, Panginoon, ay overwhelmed ng yung gospel ay Jesus Christ. Merong lasa Kanya ang lahat. Kaya sama-sama kami na maranasan ang kaganapan na aming buhay, kakompletuhan, perfect na aming buhay. We give you praise and glory in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen. God bless us all. See you all next Sunday.